Meron ka bang hinihingi kay Lord? Maging persistent ka daw sa panalangin. Si Lord mismo ang nagturo niyan sa Luke chapter 11 verse 8. Ang sabi niya, "Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagiging magkaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupumilit nito." Yung konteksto nito, tinuturuan ni Lord yung mga disciples niya kung paano manalangin, yung the Lord's Prayer. Pagkatapos noon, tinuruan din ni Lord yung mga disciples niya kung paano manalangin persistently. Pero dito, gumamit na siya ng story about sa mapilit na kaibigan. Kunyari daw isa sa kanila, merong bisita. Kaya lang wala siyang mapakain dito. Ngayon, gumawa to ng paraan. Nung madaling araw na, pumunta na siya sa kaibigan niya para lang manghiram ng 3 pirasong tinapay para dito sa bisita niya. Kaya lang, ganito yung naging sagot nung kaibigan niyang naistorbo niya sa pagtulog. "Huwag mo akong gambalain. Sarado na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon para bigyan ka ng kahit na ano." Base dito sa kwento ng Panginoong Hesus, bakit kaya hindi niya mapahiram ng tinapay yung kaibigan niya? Parang ganito po kasi yung karaniwang design ng mga bahay noon. Sa loob ng bahay, may nakataas na platform para lang sa kwarto nila. Ngayon, yung buong pamilya, dyan na daw silang lahat natutulog. Tapos sa ibaba naman, sa ground, nandoon lahat ng alaga nilang hayop. Kaya kung madaling araw na, tapos tulog na silang lahat, hindi pwedeng hindi sila magigising pag may isa sa kanila na bumangon tapos lalabas. Kaya sinabi ni Lord sa verse 8, babangon daw yung kaibigan niya, hindi dahil sa pagkakaibigan nila, hindi dahil sa tropahan nila. Babangon daw to dahil persistent yung kaibigan niya, makulit yung kaibigan niya. Kasi katok daw to ng katok, tawag ng tawag, hindi siya tumitigil sa paghingi. Pagkatapos ikwento ni Lord to, in-encourage niya yung mga disciples niya na dapat pag may hinihingi daw sila, ganito rin silang ka-persistent humingi. Sabi niya sa verse 9, "And so I tell you, keep on asking, and you will receive what you ask for. Keep on seeking, and you will find. Keep on knocking, and the door will be opened to you." Pansin nyo ba? 3 beses binanggit yung salitang keep on. Keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. Tatandaan nyo, pagka may repetition of words doon sa Bible verse, ibig sabihin, importante yon. Kumbaga, yun yung hina-highlight, may gustong sabihin si Lord doon. Kapatid, yung pagiging persistent or yung parang nangungulit ka kay Lord, biblical po yan, hindi ko yan gawa-gawa. Ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi na maging persistent ka pagka meron kang hinihiling sa Kanya. Pero wag mong kakalimutan na dapat yung hinihiling mo, naka-align din yan sa will ni Lord, ha? If yes, alam mong kalooban niya ni Lord, wag kang titigil, maging persistent ka daw. Hanggat hindi binibigay ni Lord yan, siya mismo ang nagsabi na keep on knocking, keep on praying, keep on asking, and keep on believing. Kapatid, have faith na in God's perfect time, ibibigay at ipagkakaloob niya rin yan sa iyo. Amen? God bless.